And we are so back. Ito po si Alwin Ignacio, the Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Glency Bongga! Ito po ang The KT Show. Ang tayo na talakayin Showbiz Edition. At, syempre, hindi makakakawala sa radar namin ni kaibigang Correct. Glenn ang pagpatok sa isang Taiwanese survival show ng SB19 kung saan naging special guest po sila at sila ay nag-perform live at that Correct. ng Gento. Kaibigan Glenn, ikwento po sa amin ang pagpatok na to ng SB19. Ayun nga, naging guest nga ang SB19 sa Taiwanese survival show na Atom Boys. Ah. Season 2 yon, season 2 ng Atom Boys. Yung Atom Boys is ano siya, reality survival show na kumbaga hinahati yung yung hinahati sa dalawang grupo yung mga boys para maglalaban sila. Parang namimigay ng Taiwanese boy band Oo, group. parang ganun. Oo. So, ang syempre bukod sa nag-perform ang SB19 ng Gento na Song of the Year sa Star Awards for Music, ay nagbigay rin sila ng encouraging words sa mga contestants, kabataan na nagbabattle idols sa isa't isa. Oo. Yun nga. Ako nakakatuwa doon kasi I chanced upon the positive comments of the resident judges on the performance of SB19. Hanggang kakila na yung pagkanta, solid. Tapos parang hindi hinihingal. Yun nga. Hindi nila kuha yung mga walang hingal na gano'n. Tapos gusto nila yung face cards ng mga boys. Gwapong-gwapo sila. And the camera obviously loves them. At speaking of love, hindi lang po namin makuha yung pangalan ng nasabing Taiwanese boy band contender. Pero isa doon na Taiwanese idol na parang may kulay may color yung hair, di ba? Na kinabi niya talaga na parang I think he was being interviewed by a host at kinatanong kung sino sa mga SB19 members ang kanyang bias. At sinabi niya talaga na pinakita yung picture ni Ken at sinabi niya na I love Ken. Oo, mahal, na Philip doon. Oo, na Philip doon. Mahal kita, Ken. So nakakatuwa, di ba? Pati mga Taiwanese, haling na haling sa nag-iisa nating si Philip Jan Suson or si Ken Suson na kilala natin na isa pa na dapat natin i-congratulate. Nagkaroon po ng special performance si Ken. Saan pa? Kundi sa lugar ng mga sosyal, sa Ateneo University, correct, sa kanilang grounds. Meron doon isang pangmalakasang concert na si Ken sa mga special guest stars. Alam mo ba ang mga special guesting ng SB19 itong mga panahon itong Christmas season? Ano pa yan? Actually, mabenta ang SB19 ngayon sa mga Christmas tree lighting, ceremonies. Mga paandar ng mga iba't ibang malls na last time nga sa MOA kumanta na si Stel at magkakaroon ulit siya sa Okada, Manila ng syempre magpa-perform din ulit siya doon. At speaking of Stel Ahero, isa po si Stel sa mga kauna-unahang Pilipino na nakapanood ng Wicked musical turned into a movie at he was especially invited to watch the premiere. Hindi lang sa Australia lang naman, hindi ba? Tandaan niyo po, ang Defying Gravity, isa sa mga pangabog na number ni Stel nung kanilang mga nakaraang concert. I'm sure, nakarating yung sa pamunuan ng nasabing pelikula. Kaya isa po sa mga VIP guests, si Stel Ahero, sa nasabing premiere night. Naginanap lang naman sa Down Under. Diba? Paano mo naman, hindi pa palakpakan ng SB19 dyan. Correct. As a group, panalo. As individuals, panalo pa rin. At patuloy pa ang buto-tapo ni Pinunong Pablo. Ang dami-daming mga gumagawa ng dance challenge here, there, and everywhere. At pati mga celebrities, di ba? Yes, celebrities, mga artists from even international artists. Di ba? So we are so happy that SB19 bonggang-bongga ang karera at talagang patuloy ang pamamayagpa. Siyempre nakaka-proud din si Pablo at saka si Stel, mga coaches sa The Voice Kids, di ba? Na kumbaga hirap na hirap sila sa kasi battle rounds na di ba? Kamusta nga pala yun? Yun nga. Kasi ko nanonood ka
nahihirapan sila sa pagpili kasi hindi nila minsan na-anticipate na ang gagaling pala nung napagsasama nila. Kasi Ah, tatlo yung naglalaban sa battle eh. So, nahihirapan sila mamili doon sa Siyempre, isa lang doon yung pipiliin oo. nila, oo. On And to I'm the happy finals. na kay Stella na napili niya na si Hebron na isa Ah. sa mga hinihintay ko. Eh, si Pablo, Inaabang. kamusta yung pagpili niya? Oo, si Pablo rin hirap din siyang mamili ng Pero ng sino pinili niya dun sa tatlo? nakalimutan ko. Pero magaling din yung pinili ni Pablo, Babae o oo. lalaki? Oh, batang babae o yung batang lalaki? Hindi Di ko ba na kasi dalawang babae yun, tapos isang oo, batang oo. lalaki? Ano nga ba? Lalaki nga ba? Biglang si Stel lang talaga yung naalala. Well, anyhow, ang Mm, importante is that ako ang pinaka-impressed ako over the fact is ang dami-dami pong nagdududa sa kakayahan ni Pinunong Pablo mm, nung siya ay kinuwang one of the judges sa The Voice Kids. mm. Nung nakita ko yung performance ng tatlong bata at nung nakita ko kung gaano sila kagaling kumanta and how emotionally connected they were Mm. sa awit na ibinigay sa kanila ni Pablo, ay sorry na lang po sa mga nagdududa sa kakayahan ni Pinuno. He was able to bring out the best Correct. dun sa tatlong batang kanyang kitang-kita ko na parang hirap na hirap talaga siyang pumili to the point that he was almost on the verge of tears. Oo nga eh. Diba? So congratulations sa SB19. Sana pa maraming na excited sa pagdating ng inyong bagong album, ang Simula at Wakas. At syempre alam ko pa, marami pang mga mahaba pa ang Nobyembre, mahaba pa ang Disyembre, at tiyak meron pa kayong mga year-end shows na malalaman natin sa lalong pinakamadaling panahon. Ikaw, Glenn, looking looking at this experience of SB19, sa tingin mo bakit gano'n na lang ang tiwala at pagmamahal sa kanila ng lahat ng mga tao? Kasi binibitbit nila yung sa tuwing nagpe-perform sila dito sa Pilipinas at lalo na sa ibang bansa, bitbit nila yung binibitbit nila talaga yung pagiging Pilipino at yung Mhm, yung ating bandila ng Pilipinas, 'di ba? Yung mhm, ating ah, dala-dala nila yung ating bayan doon sa ibang bansa. mhm. Kaya nakaka-proud yung ginagawa nilang yun. Kaya I think yung mga tao talagang gano'n na lang yung pagmamahal sa kanila. Mhm. Ako ang bilib na bilib ako is the fact that they never shortchange themselves as talents. Lalo pa nilang ginagalingan individually at lalo na lang pinaghuhusayan 'pag sila ay isang buong grupo. Mm. Hindi ko kasi malilimutan yung nangyari sa last anniversary show nila, kung saan kung mapapanood niyo ang SB19 ng live, it's a totally different kind of experience. Talagang mabibigla ka na merong ganitong mga performers na larger than life ang performance. At akala mo lagi, ang pinagpe-performa nila ay international audiences. Yung standard na ginawa ng SB19 as far as live performances are concerned, napakataas po. Correct, At the way, lalo na yun yung last concert nila at the Araneta Coliseum, live band po yun. correct. Iba ang experience pag nakakarinig ka ng grupo na sumasayaw, kumakanta, tapos in sync sa banda. Kaya nakakahanga talaga. Talagang I understand kung bakit nung last Dunkin' Donuts concert nila, ang dami pang mga international 18 na pumunta sa Pilipinas para sila mapanood. If you were able to watch the YouTube channel of the Sue Twins, who are fans of SB19, kitang-kita mo talaga na talagang they were blown away. And they were saying in their YouTube channel na iba pala ang SB19 pag napanood mo lalo ng live. Saka nakaka-proud sila na kahit nagkakaroon ng technical problems like Oh, nangyari sa Billboard, 'di the ba? show must go on. Oo, ang gagaling pa rin nila mag-perform. 'Di At ba? yun, naalala ko na kung sino yung pinili ni Pablo sa team, Tropang Pablo. Yung babae, Yung pinakamatangkad na batang babae. Shamsinel. Oo, yung Oo, matangkad na babae. oo. Oo. Kasi
'di ba, isang batang lalaki, Oo. tapos dalawang batang Dalawang babae. babae. So congratulations again to SB19 and thank you for always making Wagayway the bandila ng Pilipinas Yes. pagdating sa world stage at pagdating sa pagpapalaganap ng ating musikang Filipino. Ito po si Alwin Ignacio, The Liver That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang-Bongga. Glenn Sibonga. Ito po ang The Kitty Show, ang Taray na Talakayan Showbiz Edition.